mga mainit na balita ngayong tanghali. Mahigit sa 100 sibilyan na iligtas mula sa mga establishmentong kinubkob ng mga rebelde sa Marawi. 5 sundalo patay at mahigit 30 sugatan sa patuloy na bakbakan. Pangulong Duterte posibleng magdeklara rin ng martial law sa Luzon at Visayas kung lalaganap ang terorismo at rebelyon mula sa Mindanao. Kamara magsasagawa ng executive session sa Lunes matapos matanggap ang kopya ng martial law proclamation mula sa Malacanang. 10 bilateral agreements nilagdaan na ng Russia at Pilipinas. Administrasyong Duterte na napanatili ang Very Good Public Satisfaction Rating batay sa pinakahuling survey ng SWS. At BOC Transformers at Judiciary Magi's kapwa hangad makuha ang unang panalo sa ikalawang linggo ng UNTV Cup Executive Face-Off Tournament. Let me just tell everybody that I have declared martial law for Mindanao. Magandang tanghali. Natanggap na ng mababang kapulungan ng Kongreso ang kopya ng Proclamation Number 216 o pagsasailalim sa martial law sa buong Mindanao mula sa Malacanang. Nakasaad sa Proclamation Number 216 na nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte habang nasa Russia na isailalim sa martial law ang Mindanao sa loob ng 60 araw. Suspendido rin ang writ of habeas corpus habang umiiral ang martial law sa Mindanao. Nagdeklara ng martial law sa Mindanao si Pangulong Duterte matapos na pasukin ng Maute Group ang Marawi City at kontrolin ang ilang establishmento nitong Martes. Pagdaraos ng executive session ng Kamara sa Lunes para talakayin ang ginawang pagdedeklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ng martial law sa Mindanao. Makakausap natin sa pamamagitan ng telepono si Joyce Balancio para sa ulat na yan. Joyce. Magandang tanghali sa iyo, Flor. Nakatakda nga magkaroon ng isang executive session ang Kamara sa Lunes para talakayin itong naging deklarasyon ng Pangulo ng martial law sa Mindanao. Sa isang advisory floor mula sa opisina ni House Majority Leader Congressman Rudy Fariñas, sinabi niyang inapruba na ni House Speaker Pantaleon Alvarez ang petsa ng briefing ng dalawang sangay ng Kongreso. Sa Lunes ng tanghali, Flor, ang Senado muna ang magkakaroon ng briefing sa Ehekutibo at sa Miyerkules naman ng tanghali ang sa Kamara. Sa briefing na ito, Flor, iimbitahan ang Executive Secretary, pati na rin ang mga miyembro ng Gabinete at kinatawan na Department of Interior and Local Government o DILG at Department of National Defense. Sa panig naman ng Kamara, sabi ni Congressman Rudy Fariñas, ay nais rin niya sana maibitahan naman mga kinatawan din ng Department of Social Welfare and Development, Department of Health, Department of Justice, Department of Tourism, Department of Transportation at Department of Trade and Industry na maaaring sila rin ay may bigay na pahayag patungkol dito sa naging deklarasyon ng Pangulo kung paano ito makakaapekto sa kanilang mga sangay. Bilang paghahanda dito sa briefing na to na gagawin sa Miyerkules, Floor, ay magko-convene yung Kamara sa bilang committee as a whole. Gaganapin yan sa session hall sa Monday. Samantala, inaabangan natin, Floor, kung kailan nga ba talaga matatanggap ng lower chamber ng Congress itong report na magmumula sa opisina ni President Rodrigo Duterte. Pero ayon sa mga mambabatas na nakausap natin kanina, ay maliit yung posibilidad na mabigyan tayo ng kopya ang media dahil magiging confidential itong report na to dahil alam naman natin, Flor, may issue of national interest ang napapaloob sa nasabing report. Yan muna pinakahuling balita mula dito sa Kamara. Balik sa iyo, Flor. Joyce Balancio nagulat mula sa House of Representatives. At samantala pinahayag ni Pangulong Duterte na mapipilitan siyang isailalim sa martial law ang buong bansa kung lalaganap ang karahasan hanggang sa Visayas at Luzon. May report si Rosalie Cos. Isang opisyal ng pulisya sa Marawi City ang umano'y pinugutan ng ulo ng mga armadong grupong sumalakay sa syudad. Ito ang inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdating niya sa bansa galing sa pinaigsi nitong official trip sa Russia kahapon. Pero yung Chief of Police ng Malabang, he was in Marawi City. Pag-uwi niya, going back home, he was stopped by a checkpoint
that was manned by the terrorists. And I think they were decapitated right there and then. Dahil sa rebelyon ng mga ISIS-influenced local terrorist group, nagdesisyon ang Pangulo na magdeklara ng martial law at suspindihin ang pribilehiyo ng writ of habeas corpus upang wakasan na rin ang lahat ng suraning nagpapahirap sa Mindanao. I have a serious problem in Mindanao, and the ISIS has taken its and deprived the chief executive of his powers and prerogatives to enforce the laws of the land and to maintain public order and safety in Mindanao, thereby constituting the crime of rebellion. Ayon sa Pangulo, mapipilitan siyang magdeklara rin ng martial law sa buong bansa kung lalaganap ang katulad na karahasan. I think that the ISIS has already taken foothold also in Luzon, and terrorism is not really far behind. I might declare martial law throughout the country. Kasabay nito, magkakaroon ng mga checkpoint, searches at maging ang arrest without warrant sa Mindanao. If you are identified positively on the other side, you can be arrested and detained. All Magpapatupad din anya ang militar at pulisya ng curfew sa mga piling lugar sa Mindanao gaya ng Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao, Sultan Kudarat, North Cotabato at posible rin anya sa Zamboanga para sa kapakanan ng mga sibilyan. Tiniyak naman ng Pangulo na hindi nito pahihintulutan ang anumang pag-abuso sa karapatan lalo na ng mga law-abiding citizen habang ipinatutupad ang martial law sa Mindanao. Pahihintulutan din itong mag-armas ang mga sibilyan kung legal ito at may kaukulang dokumento. Samantala, itinilaga naman si AFP Chief of Staff General Eduardo Año na manguna sa pagpapatupad ng batas militar. Dahil dito, palalawigin ng 6 na buwan ang kanyang termino at ipinagpaliban muna ang pagtatalaga sa kanya bilang kalihim ng DILG. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Pasay City. Inihayag ng Armed Forces of the Philippines o kay AFP na aabot na sa 120 sibilyan ang kanilang nailigtas mula sa mga establishmento na kinugkub ng Maote Group. 78 sa mga nailigtas ay mula sa Amay Pakpak Medical Center na pinagdadalhan ng mga terorista sa sugatan nilang mga kasamahan. Na-rescue rin sa pinagsanib na puwersa ng militar at PNP ang 8 pasyente, 21 hospital staff at 49 na construction workers. At samantala pinahayag ng Western Mindanao Command na 16 na miyembro ng Maote Group ang nasuwi, 5 sundalo at 31 na sugatan sa kanilang panig. Sinuspinde ng US Embassy sa Maynila ang mission personnel travel nito sa Mindanao dahil sa sitwasyon sa Marawi City. Nanawagan din ang embahada ng mga mamamayan ng United States sa tiyaking maigi ang personal security plans. Iwasan muna ang mga matataong lugar at manatiling mapagmatsyag. Ipinaalala rin ng embahada ang worldwide caution alert na nananatili pa rin ng banta ng terorismo sa karahasan sa lahat ng US citizens sa labas ng Amerika, tulad ng Pilipinas. Inatasan ng Philippine National Police or PNP ang Crisis Management Committee nito masusing i-monitor ang sitwasyon sa Marawi City. Nadagdagan na rin ang pwersa ng AFP sa iba't ibang lugar sa Mindanao upang mapigilan ang anumang tangkang panghasik na karahasan ng mga rebelding grupo. Narito ang report ni Joa Nano. Pinakikilos na ng PNP ang Crisis Management Committee nito mula sa national at regional headquarters upang patuloy na i-monitor ang Marawi City. Kasunod ito ng pagdedeklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ng martial law sa buong rehiyon ng Mindanao. Bukod sa monitoring, inatasan rin ang Crisis Management Committee na magbigay ng strategic directions sa mga pulis na nakadeploy sa ground. Nananatili namang naka-full alert status ang PNP upang mahigpit na bantayan ng mga matataong lugar sa buong bansa. We were reminded that we are still on full alert status. When the incident transpired at 2 p.m., there was already a directive or a guidance coming from the operations reminding all field commanders that we are still on full alert, making available all police personnel ready to be deployed anywhere, anytime.
Samantala, nagdagdag na rin ang AFP ng kanilang mga tauhan sa iba't ibang lugar sa Mindanao upang mapigilan ang iba pang posibleng banta ng terorismo. Ayon kay AFP Public Affairs Chief Colonel Edgar Arevalo, magpapatupad ang militar ng mas mahigpit na seguridad sa mga checkpoint, gayon din ang pagpapalakas pa ng kanilang puwersa. Huwag po sanang magugulat ang ating mga kababayan if there will be more checkpoints. Kung magkakaroon ng mas maraming sundalo, kung magkakaroon ng deployment ng mas maraming sundalo, hindi po ito refleksyon ng napakalaking kaguluhang napipinto, kundi ito ay refleksyon ng kakayanan ng ating pamahalaan, ng ating security forces na tugunan ang anumang banta in a scale that is necessary. Sinisikap na ng AFP na masugpo agad ang Maute Group sa Marawi City upang maibalik na sa normal ang sitwasyon ng pamumuhay ng halos 200,000 residente sa lugar. Nakiusap naman sa publiko ang Department of National Defense na iwasang ikalat ang mga maling impormasyon sa sitwasyon sa Marawi. Sa halip ay agad na makipag-ugnayan sa mga otoridad kung may anumang banta ng terorismo sa kanilang mga lugar. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Nagsilbing daan naman ng social media para ma-update ang publiko sa mga kaganapan sa Marawi City. May report si Ray Pelayo. Sa post ni Maulana Makadato sa social media, pasado alas 5 ng hapon, nakunan pa nito ang mga armadong lalaki sa harap mismo ng bintana ng building sa Lilod, Madaya. May hawak umano ang mga ito na bandera ng ISIS. Mahigit sa 3 oras na umano sa lugar ang mga armadong lalaki habang nagmamando sa trapiko at wala namang ginagawa sa mga sibilyan. Sa post ni Makadato dakong alas 8:45 ng gabi, may nasusunog na struktura at blackout na umano sa buong Marawi habang may naririnig pa itong putukan. Alas 10 ng gabi, nagdeklara na ng martial law si Pangulong Rodrigo Duterte habang nasa Russia. Sa post naman ng Bangsamoro News, dakong alas 10 ng umaga kahapon, ay nasusunog ang Dansalan College at isang simbahan. Sa halos kaparehong oras ay ipinost din ni Jihan Ahmad ang paglikas ng mga residente sa kanilang lugar sa Marinao at Caloocan. Kasalukuyan pong nag-evacuate yung mga tao sa Marinao at Caloocan, tsaka yung ibang pasyente sa May Pakpak. Stranded na rin po. Umapila naman ang PNP sa publiko na huwag mag-speculate sa mga bagay na hindi lubos na naunawaan. We appeal to the public na yung mga postings in social media be limited to what they know or what they see, and do not speculate as to what's happening in other areas na wala po silang first-hand information. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Philippines. Failure of intelligence at kakulangan ng koordinasyon ang nakikitang dahilan ng ilang senador kaya nakapasok ang armadong grupo sa Marawi City. May report si Nel Maribuho. Malinaw na nabigo ang intelligence community sa pagbibigay ng nararapat na impormasyon bago nangyari ang pag-atake ng armadong grupo sa Marawi City. Ito ang pananaw ng ilang senador sa gitna na rin ng kwestiyon kung paano nakapasok ang teroristang grupo sa naturang lungsod. Ang nangyari sa tingin ko, medyo failure of intelligence din po ito kahit papano. Dahil paano nakapasok ang armed groups na ito sa isang napakalaking syudad katulad ng Marawi. This is a failure of our ability to coordinate. Diba? Yan ang dahilan palagi. Siguro may nakakita ng may armadong grupo o may nangyayari na, hindi kagad nag-report. Dahil dito ay susulong ni Senator Zubiri na maimbestigahan ito ng Oversight Committee kung may nangyaring kapabayaan ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan. Ilan naman sa mga senador ay pinawi ang pangamba ng publiko sa martial law declaration ng Pangulo. Yung martial law po na dineclare noong 70s, iba na po yung martial law ngayon because meron na pong checks and balances na nakalaan sa ating konstitusyon. Ayon naman kay Senate President Coco Pimentel, walang kwestiyon sa karahasang idinulot ng mga teroristang grupo at kailangan nitong harapin ang puwersa ng pamahalaan upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente at turista sa Mindanao. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Suportado naman ng mga mamabatas sa Mindanao ang pagsasailalim ni Pangulong Rodrigo Duterte sa batas militar sa buong Mindanao. May report si Joyce Balancio. Nakipagpulong si House Speaker Pantaleon Alvarez sa 37 miyembro na Mindanao Bloc ng Kamara kahapon
ukol sa pagdedeklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ng martial law sa Mindanao. Ayon kay Deputy Speaker Congressman Bay Sandra Sema ng Maguindanao 1st District, walang tutol sa Mindanao Bloc sa desisyong ito ng Pangulo. We can expect Mindanao Bloc to support the agenda of the President in addressing peace, especially in our areas. Dagdag pa ni Congresswoman Sela, nagtitiwala na sila na ang martial law ang angkop na remedyo sa bakbakan sa Mindanao. Maging ang minority bloc suportado rin ng Pangulo. Ayon kay Minority Leader Congressman Danilo Suarez, ang dapat sisihin ay ang palpak na intelligence operation ng AFP at PNP. This is a intelligence failure. Kaya pwede natin, nasan yung intelligence fund natin? PNP and Armed Forces. Ba't hindi nyo nakita ito? Napakaliit ng grupo nitong Mauti. Dapat by this time yung movement nila, track na ninyo. Para naman kay Buhay Party List Representative Lito Atienza, walang dapat ikabahala ang publiko dahil di naman maaaring magdeklara ng martial law sa buong bansa. Only parts of the Philippines can be placed under martial law. In this case, Mindanao. And only for a limited time, for 60 days. If the President decides to extend that, he will have to get the concurrence of Congress. Sang-ayon din sa naging hakbang ng Pangulo si Muntinlupa Congressman Rufy Biazon. As long as yung harshness na yan ay directed dun sa tamang grupo, which is yung mga terorista at mga bandido, dapat lang talaga gawa na natin ng decisive action yung mga yan. Tinutulan naman ng mga makakaliwang kongresista ang deklarasyon ng martial law ng Pangulo. Ba ay ginawa para possibly ma-scuttle na alam natin na ang peace initiatives ng present administration is to address all these things. But it appears that there are elements, anti-democratic elements, no, that wants to, to be spoilers. Inabisuhan naman ni House Majority Leader Rudy Fariñas ang mga kongresista na manatili muna sa Maynila bilang paghahanda sa posibleng pagpapatawag ng joint session ng Kongreso. Joyce Balancio, UATV News and Rescue, House of Representatives. Nagkokos kahapon ng mga senador at tinalakay ang pagsasailalim sa Mindanao ni Pangulong Duterte sa batas militar. May report si Nel Maribuhok. Questionably pa rin sa ilang senador ang naging deklarasyon ni Pangulong Duterte sa batas militar sa Mindanao. But definitely, yung pag-declare ng martial law for the whole of Mindanao ay hindi kinakailangan. Hindi kaya sobrang malaking reaksyon ang batas militar sa buong rehiyon ng Mindanao. That the senators be given a separate briefing on what are the circumstances that led to the declaration of martial law. Ito rin ang dahilan kaya nagsagawan ng caucus sa mga senador kahapon. Ayon kay Senate Majority Floor Leader Tito Soto, pinag-usapan nila ang mga posibleng maging aksyon ng Senado, kabilang narito ang muling pagtingin sa kanilang constitutional duty. Sa sesyon rin kahapon, ipinakita ni Senator Juan Miguel Zubiri ang sitwasyon sa Marawi City. Naniniwala ang senador sa posibilidad na mayroong kasabwat ang armadong grupo. Land Cruiser opened its window. I presume these people are officials. They opened the windows and you can see on the right side the Maute group members waving at those inside the SUV. If you can see it after a few seconds. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Constitutionalist ang nagsabi na hindi naaayon sa konstitusyon ang pagdedeklara ni Pangulong Duterte ng martial law sa Mindanao. May report si Grace Casin. Hindi umano maituturing na rebelyon at invasion ang nangyaring kaguluhan sa Mindanao, kaya hindi ito maaaring maging dahilan para magdeklara ng batas militar ang Pangulo. Ito ay ayon kay Attorney Christian Monsod, isa sa bumuo ng 1987 Constitution. It seems to me that the situation there can be addressed by the first part of Section 18 on the the Constitution, yung calling all the armed forces to address lawless violence, to prevent or less lawless violence. Yes. I don't think it needs the declaration of martial law. Binatikos din ng grupo ng mga human rights lawyer ang naging desisyong ito ng Pangulo. Sa tingin namin hindi siya valid dahil walang
factual basis ng declaration. Dalawa lang naman yan rebellion or invasion. Unang-una, definitely walang invasion. At sa tingin namin wala ring rebellion. Kasi pag sinabing rebellion, may arm uprising, although may arm uprising, na yung purpose ay tatanggalin mo yung allegiance ng tao dun sa gobyerno. Ikinabahala naman ni Attorney Monsod ang posibleng dahilan sa likod ng pagdideklara ng Pangulo ng martial law sa rehiyon. Nakakatakot po yan na testing now whether the people are accepting or are willing to accept martial law, even if there are really no sufficient grounds for declaring it. And it would be a good sign for them to carry out a broader agenda than just federalism. Ipinaubaya naman ng abogado sa Korte Suprema at sa Kongreso ang pag-aaral sa legalidad nito. Balance in our constitution is really open to abuse with the extraordinary powers that the President has. Si Pangulong Rodrigo Duterte ang ikalimang Pangulo ng Pilipinas na nagdeklara ng martial law. Una ay si Emilio Aguinaldo noong 1898, ikalawa ay si Jose P. Laurel noong September 1944, ikatlo ay si dating Pangulong Ferdinand Marcos noong 1972 na tumagal ng 9 na taon. Isang buwan ding nagdeklara ng batas militar si Gloria Macapagal Arroyo sa bayan ng Maguindanao noong 2009, matapos ang nangyaring Maguindanao Massacre. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Samantala, ilang human rights lawyers ang nagpahayag na sa kabila ng pagsasailalim ng martial law sa Mindanao, marapat pa ring manatili ang karapatan ng mga taga Mindanao laban sa warrantless arrest. May report si Roderick Mendoza. Sa gitna ng deklarasyon ng martial law sa Mindanao, hindi pa rin umano dapat mawala ang pangunahing karapatan ng mga taga roon. Ayon sa isang grupo ng mga human rights lawyer, hindi ibig sabihin nito ay maaaring basta na lamang arestuhin ang sinuman o halughugin ang bahay ng may bahay. May martial law wala, yung basic rights, especially yung nandun sa Bill of Rights, ay nananatili pa rin. Hindi sila pwede mag-aresto na walang warrant of arrest unless covered ng exception under the rules of court. Payo ng grupo, magbantay at maging handa na igiit ang karapatan upang maiwasan ang pang-aabuso. Be safe, pero at the same time, dapat aware sila kung ano na yung kanilang karapatan. Mananatili namang bukas ang mga korte sa Mindanao kahit pa umiiral ang martial law. Inatasan ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno ang mga huwes doon na manatili sa kanilang mga sala upang tumugon sa pangangailangan ng taong bayan. Sa Cebu City, nagprotesta ang grupong bayan upang tutulan ang deklarasyon ng martial law. Marami sa kanila ang natatakot na maulit ang naranasang mga paglabag sa karapatang pantao noong martial law sa ilalim ng rehimeng Marcos. Nang nabalaka man ta. Unang-una, ang nakasinati sa martial law panahon sa diktadura Marcos, grabe kayo ang mga pagpanglapa sa tawhanong katungod. Gani, ang Mindanao gani, wala pa gani gideklarar nga martial law ni Presidente Digong Duterte, daghan na kayo mga pagpamatay, extrajudicial killing sa mga leader mag-uma, leader lumad. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Quezon City. Susunod, mga relief goods ng DSWD dinala na ng Philippine Coast Guard sa Marawi City. 10 bilateral agreements nilagdaan na ng Russia at Pilipinas. Russian President Vladimir Putin inimbitahan ni Pangulong Duterte na bumisita sa bansa. At very good satisfaction rating na panatili ng Administrasyong Duterte batay sa pinakabagong survey na SWS. Bumiyahe na ang barko ng Philippine Coast Guard patungong Mindanao sakay ang mga relief goods ng DSWD na ibibigay sa mga naapektuhan ng kaguluhan sa Marawi City. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Bumiyahe na kaninang madaling araw patungo ng Mindanao ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard sakay ng patrol vessel na BRP Batangas. Bahagi ito ng puwersa ng pamahalaan na tutulong upang mapigil ang kaguluhan sa Marawi City. Partikular na babantayan ng mga ito ang mga pantalan sa Mindanao. Sakay din ng BRP Batangas ang mahigit 10,000 relief goods pack mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD.
ipamimigay ang mga ito sa mga sibilyang apektado ng bakbakan sa Marawi. Ito yung huling barko na aalis today from the Philippine Coast Guard. This is to support yung operations ng AFP tsaka PNP do sa area. And itong BRP Batangas, dapat alis na to pero tumawag yung DSWD at magsasakay nga ng mga goods, no? Naglalaman ang bawat box ng bigas, mga delata ng sardinas at corned beef at kape. Mayroon din itong kasamang mga kumot at banig. Ayon sa PCG, may 3 pang trucks ng relief goods na naglalaman naman ng hygiene kits ang ibabiyahe rin patungong Mindanao bukas. Mula sa Maynila, Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Maynila. Tuloy ang pagbubukas ng klase sa mga paaralan sa Marawi City sa June 5. Ayon sa DepEd, hindi naman gagamitin ng mga public elementary at high school na evacuation centers ng Marawi City. Sa ngayon, ang provincial capital ng syudad at Mindanao State University ang ginagawang evacuation center ng mga naapektuhan ng kaguluhan sa Marawi City. Gayunman, sinabi ng DepEd na dapat na siguruhin ng mga otoridad ang kaligtasan ng mga guro at mga mag-aaral sa pagsisimula ng klase sa Marawi. Naka-heightened alert na ang lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro City. Kakatulungin na rin ng PNP ang mga barangay officials sa pagbibigay ng seguridad sa buong syudad. May report si Jackie Estacion. Pinulong kahapon ni Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno ang iba't ibang sangay ng pamahalaan sa syudad. Ito ay upang makatiyak na nakahanda ang syudad sa pagresponde sa anumang insidente ng karahasan. Kasunod ng nagpapatuloy na kaguluhan sa Marawi City. Mahigit na 2 oras lang ang pagitan ng Cagayan de Oro City sa Marawi kaya hindi naman nawawala ang posibilidad na may makapasok ng mga rebelde sa lugar upang makatakas sa pagtugis ng government forces. Checkpoint natin yung entrance, exit ng Cagayan de Oro, doon tayo mag-focus on si strategic points doon. Magpapakalat ang Cagayan de Oro City Police Office ng kanilang mga tauhan sa mga matataong lugar, partikular na sa mga mall, mga palengke at iba pa. Katulong ng PNP ang mga barangay officials sa pagpapanatili ng seguridad sa syudad. Panawagan ng local government unit sa mga residente na kaagad i-report sa pulisya ang mga kahina-hinalang tao o insidente sa lugar sa pamamagitan ng pagtawag sa kanilang hotline number na 0936-401-7888. Instead of giving the information to the authorities, it is broadcasted in public. So this will affect the operations of the military and the police. So it should be given, it should not be broadcasted, but should be given to the proper authorities. Jackie Estacion, UNTV News and Rescue, Cagayan de Oro City. Muli nanawagan ang Armed Forces of the Philippines sa ating mga kababayan na iwasang mag-post sa social media na mga hindi beripikadong impormasyon hinggil sa sitwasyon sa Marawi City. Mula sa Zamboanga City, may report si Dante Amento. Live. Yes, Dante. Yes, Lakay, magandang tanghali. Nakausap natin, Lakay, kanina lang yung tagapagsalita ng AFP Western Mindanao Command. At isa po ngayon sa kanilang binigyang diin na yung kanilang maingat na pagbibigay ng impormasyon hinggil po yan sa kasalukuyang sitwasyon na nangyayari sa loob ng Marawi City. Kasunod na rin ito ng mga nagsisilabasang mga posts sa social media ng mga kaganapan sa loob ng lungsod na hindi pa naman anya beripikado. Kabilang narito ang mga posts na sinishare ng mga netizens, lalo na ng mga residente doon tungkol sa mga ginagawa ng Maote Group sa loob. Hindi ito nakakatulong sa operasyon ng militar dahil mas laloan niyang pinasisikat ng mga post na ito ang teroristang grupo. Nakapagdulot na rin ito ng matinding takot dahil kalat na sa social media ang bantang ipinapakita ng Maote. Sa ngayon, Lakay, ang apela ng Armed Forces of the Philippines, itong Western Mindanao Command, naiwasan na muna lalo na yung mga post na hindi naman beripikado o kaya galing sa mga otorisadong mga tauhan ng is either Philippine National Police o kaya ng Armed Forces of the Philippines. At yan po muna ang pinakahuling balita mula dito sa Zamboanga. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Dante Amento, nagulat mula sa Zamboanga City.
Paiiralin ang hold and secure sa Davao City habang hindi pa natatapos ang krisis sa Marawi City. May report si Janice Inhente. Inalis ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio ang ipinatupad na lockdown sa syudad noong Miyerkules ng madaling araw kasunod ng kaguluhan sa Mindanao. Sa halip aniya na hold and secure situation ang ipapatupad sa Davao City. Sa ilalim ng hold and secure situation, mas hihigpitan ang pagbabantay sa entry at exit points ng lungsod upang masigurong walang makakapasok na mga rebelde. Bubusisiin ding mabuti ang mga bagahe sa mga pampubliko at pribadong sasakyan na dadaan sa mga checkpoints. So we are putting in place stricter checkpoints, thorough search, and if we need to order or request the occupants of vehicles to get out and have their vehicles inspected and belongings. Ayon kay Regional Police Director Police Chief Superintendent Manuel Garland, layo ng ipinapatupad na security measures ng militar at pulisya na masiguro ang kaligtasan ng mga mamamayan. In a martial law condition, there is no restriction as to the regular daily commercial and business activities of people, including tourism. Tandaan po natin, ang martial law ay pinatupad para po sa panatagan ng ating kalooban. Muli rin nilang pinayuhan ang mga residente na maging alerto at agad isumbong ang anumang kahina-hinalang mga bagay o tao. Janice Inhente, UNTV News and Rescue, Davao City. Napanatili ng Administrasyong Duterte ang very good satisfaction public rating batay sa pinakahuling social weather station survey. Mag-uulat sa pamamagitan ng telepono si Rosalie Coz mula sa Malacanang. Yes, Rose? Positive 56% ang nakuhang grado ng Administrasyong Duterte o net satisfaction rating batay sa pinakahuling survey ng social weather station. Ibig sabihin, very good pa rin o nakasisiya para sa nakararaming Pilipino ang ginagawang pamamalakad ni Pangulong Rodrigo Duterte sa bansa. Ayon sa detalye ng survey na kinuha mula March 25 hanggang 28, 75% sa 1,200 respondents na nakapanayam ng SWS sa buong bansa ang satisfied sa pamahala ng Pangulo. 7% ang hindi satisfied at 16 ang hindi makapagdesisyon. 5 puntos ang itinaas ng net satisfaction rating kumpara sa December 2016 survey na 61%. Pagtulong sa mga mahihirap ang issue na nakakuha ng very good rating ang Pangulo. Good naman ang grado nito sa iba pang issue tulad ng paglaban sa terorismo, pagtatanggol sa territorial rights ng bansa, paglikha ng mga hanapbuhay, pagkitil sa krimen at katiwalian, pagtugon sa issue ng extrajudicial killings at iba pa. Samantala, nagpatawag ng special cabinet meeting si Pangulong Duterte sa Panakan, Davao City mamayang alas 4:30 ng hapon. Inaasahang talakayin sa pagpupulong ang hinggil sa idineklarang batas militar ng punong ehekutibo sa Mindanao. Posible ring bigyan ng briefing ng mga security commander sa Marawi City ang punong ehekutibo. Balik sa iyo, Faye. Maraming salamat, Rosalie Coz. 10 bilateral agreement na nilagdaan ng bagong talagang kalihim ng Department of Foreign Affairs na si Alan Peter Cayetano at mga opisyal ng Russia. Si Cayetano ay tinalagang kinatawan ni Pangulong Duterte sa mga lalagdaang kasunduan matapos na bumalik ito ng Pilipinas dahil sa krisis sa Marawi City. May report si Victor Cosare. Pinangunahan ni Department of Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano ang paglagda sa 10 bilateral agreements sa pagitan ng Pilipinas at Russia. Nakapaloob sa mga kasunduan ang pagtutulungan ng dalawang bansa sa aspeto ng turismo, agrikultura, transportasyon, trade and industry, science and technology, national security at defense cooperation. There are no military alliances being discussed. No talks about military presence in Southeast Asia or in our country. Nagpasalamat ang kalihim kay Russian President Vladimir Putin dahil siya pa mismo ang nag-adjust ng schedule upang makausap si Pangulong Duterte bago ito umalis ng Russia. We thank His Excellency President Putin for most graciously adjusting his schedule. He flew back to Moscow and met with President Duterte. Tumagal ng mahigit sa 1.5 oras ang pulong ng dalawang leader kung saan natalakay ang iba't ibang aspeto ng pagtutulungan at pagpapaunlad sa relasyon ng Pilipinas at Russia. Napag-usapan din ang hiling ni Pangulong Duterte na soft loan para makabili ng mga armas sa Russia.
Basically, they want us to give anong equipment kailangan natin. Saka natin makukuha yung price at saka naman tayo magsasabi how long can we afford it and how long, then we will ask yung terms that they will give us. No? So they're showing us a wide range of the most modern, not only weaponry but equipment. Sa pulong inanyayahan din ng Pangulo si President Putin na bumisita sa Pilipinas. Nagpasalamat naman ang Russian President sa imbitasyon. It's really their decision and timing. Leaders of the bigger, more developed countries have a very busy schedule. So it's not easy to arrange an official or a state visit. No? But we're hoping to see many leaders of many nations visiting the Philippines. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Moscow, Russia. Samantala, muling alis ng bansa si Pangulong Rodrigo Duterte upang dumalo sa 23rd International Conference on the Future of Asia na idaraw sa Japan sa Hunyo. May report si Rosalie Cos. Nakatakdang muling umalis ng bansa si Pangulong Rodrigo Duterte patungong Japan mula June 5 hanggang 7. Dadalo ang Pangulo sa 23rd International Conference on the Future of Asia at magbibigay ng talumpati hinggil sa mga hamong kinakaharap ng Asia sa usapin ng globalization at free trade. Subalit ayon kay Pangulong Duterte, ito na ang magiging huling biyahe niya. This 23rd day of May in the year of our Lord 2007. I have to go to Japan. The plane is very expensive. I look for another cheaper way of going there. Napuno na. But this will be my last. I won't travel anymore after this. Pagod na talaga ako. I said, tagal na ako. But the last is Japan. Binigyang diin niya ang pangunahing pakay sa ikalawang pagbisita sa Japan. Ito ay ang paigtingin ng ugnayang pang-ekonomiya sa ibang bansa sa Asia. Well, it's always money, trade and commerce. I'm not asking for anything, lalo na pera. They want to help. There are so many, they can finance it and we can pay, or they can operate it. If it's a toll or something else that uses that's being used by the riding public, we can have an arrangement that can be acceptable to everybody. Nakatakda ring dumalo sa naturang Asian Conference ang mga Prime Minister ng Laos at Vietnam. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Pasay City. Tinanggal sa pwesto ni Pangulong Rodrigo Duterte si Dangerous Drugs Board o DDB Chairman Benjamin Reyes. Ginawa ang pag-alis sa pwesto kay Reyes ng Pangulo sa kanyang pagbabalik ng bansa mula sa maikling pagbisita sa Russia. Sinabi ng Pangulo na mali ang iniulat niyang bilang ng mga gumagamit ng illegal drugs sa bansa. Sa survey ng DDB na isinagawa noong January 2015 hanggang 2016, umaabot sa 1.8 million drug users sa Pilipinas. Sinabi ni Pangulong Duterte na hindi ang DDB ang dapat na maging basihan, kundi ang bilang na galing sa PNP at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Yung accomplishment ni Bato ng PNP, that's 1.8. Ang dala-dala ng babae was 1.8. When I have been telling everybody everything that there's about 4 million drug addicts, you do not contradict your own government. If you are there, you're just a civilian member of the board. You are not the implementer of the law. Nag-inspeksyon ng Department of Agriculture sa bodega ng bawang sa Tondo, Manila. Makakausap natin sa telepono si Ray Pelayo kaugnay ng balitang yan. Ray? Ray, gustong matiyak ng Department of Agriculture na walang nangyayaring hoarding sa supply ng bawang. Kaya naman nagsasagawa ito ngayon ng inspeksyon sa mga bodega o cold storages. Unang pinuntahan ng Task Force Alium o Bawang ang LKK warehouse dito sa Tondo. Inabutan ang nasa 3,000 bag ng Class A at 600 bags ng Class C ng bawang.
Ayon sa namamahala sa warehouse at cold storages o storage, sa loob ng 3 araw lamang ay mauubos ang nakaimbak nilang bawang. Isinusupply ito sa mga tindahan sa Divisoria. Ayon sa DA, nagbigay naman sila ng mahigit sa 1,000 import clearances na katumbas ng mahigit sa 57,000 metriko tonelada ng bawang. Subalit ang dumarating pa lamang nila ay mahigit pa lamang sa 12,000 metriko tonelada base sa record nitong May 10. Sa panahong ito, sabi ng DA, ay hindi pa panahon ng bawang sa mga exporting country gaya ng China. Sa ngayon ay nasa 180 to 200 ang presyo ng kada kilo ng bawang sa merkado. Subalit kapag maraming supply ay nasa 150 hanggang 160 pesos lamang ito kada kilo. Kung ang presyo ng imported na bawang ang dahilan kung bakit kakaunti ang naaangkat ng mga negosyante, ay numungkahi ng task force na babaan ang tax o taripa sa importasyon. Pag-aaralan na ngayon ng DA kung papaano pa mapasisigla ang lokal na produksyon ng bawang. Sa loob ng 1 taon ay 1 buwan lamang ang kayang suplayan ng lokal na produksyon ng bawang at ang pinakamarami dito ay inaangkat na mula sa ibang bansa. Pupulungin din ng DA ang mga stakeholders sa bawang upang marinig ang kanilang panig. Faye? Maraming salamat, Ray Pelayo. Kabilang ang paggamit ng mobile device bilang navigation tool sa gagawing review ng Department of Transportation sa implementing rules and regulation ng anti-distracted law. May report si Rajel Adora. Nakahanda ng Technical Working Group na busisiin ng IRR ng Anti-Distracted Driving Act. Binubuo ito ng mga kinatawan mula sa DOTR, LTFRB, LTO, MMDA, PNP Highway Patrol Group, Automobile Association of the Philippines at iba pang stakeholders. Ayon kay LTFRB spokesperson at board member Attorney Eileen Lizada, isa sa mga kailangang linawin ay ang panuntunan sa paggamit sa cellphone bilang navigational tool. The authors intended na you can use yung Waze, yung mga navigational tools, but now when you touch your cellphone but you are using it as a navigational tool, yun ang hindi na klaro masyado dun sa IRR. So that's why we need to revive the Technical Working Group. Noong Martes ng gabi pansamantalang itinigil ang pagpapatupad sa naturang batas dahil sa idinulot itong kalituhan sa mga motorista at maging sa ilang traffic law enforcers. Bagamat suspendido, hinihikayat ng LTFRB ang mga driver na magsanay sa ligtas na paggamit ng mga cellphone. Walang hulihan ngayon, but it would be good for you to practice at least when you answer calls, hands-free, Bluetooth, at least medyo nasasanay ninyo ng sarili ninyo. Sa May 30 naman, nakatakda ring magsagawa ng pagdinig ang Senado hinggil sa implementasyon ng Anti-Distracted Driving Act. Ayon kay Majority Floor Leader Senator Tito Soto, hindi lengguwahe ng isang nagmamaneho ang isang ginamit na terminolohiya ng binuong IRR. Ginamit nila line of sight. So ibig sabihin siguro yung mga nag-propose doon sa IRR, hindi nagdadrive. Ang terminology pa lang kagad, mali na kagad eh. Importante, field of vision ng driver. Samantala, maaari namang magpadala ang publiko ng suhestyon para sa ikasasaayos ng pagpapatupad ng ADA sa official social media accounts ng LTFRB. Rajel Adora, UNTV News and Rescue, Philippines. Inihain kahapon ng ilang labor groups sa National Wages Productivity Commission ang petisyon na humiling ng halos 200 pisong aumento sa arawang sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Magbabalik si Rajel Adora. Mahigit 300 piso na lamang ang natitira sa arawang sahod ng mga minimum wage earner dahil sa mga kinakaltas dito. Ito ay batay sa April 2017 data ng National Wages and Productivity Commission, Bangko Sentral ng Pilipinas at PSA-NSO. Isa ito sa mga dahilan kung bakit naghain ng petisyon sa National Wages and Productivity Commission sa NCR ang Associated Labor Unions at Trade Union Congress of the Philippines. Ginamit namin ang government statistics, hindi yan inimbento ng labor sector. And using the government statistics, sa calculation, kinakailangan ang 184. So, kung ibigay nila yan, salamat sa Diyos. 184 na pisong dagdag sa kasalukuyang 491 pesos daily minimum wage ang hiling ng labor groups. Ayon sa DOLE, maliit lamang nakabawasan ito mula sa 447 billion net profit ng mga kumpanya
kumpara sa 1.63 trillion sa kanilang net profit taon-taon. Theoretically, kung ibigay ito ng ng gobyerno o ng mga magawa, just only about 27% of the total reduction ng profits ng mga employers natin. Ayon naman sa Employers Confederation of the Philippines, hindi lang ang pagtaas sa sweldo ang solusyon para maiangat ang antas ng buhay ng mga mahihirap na manggagawa. Hindi naman namin kayang basta lahat ba naman na inefficiencies ng ekonomiya ipapatong na lang sa sweldo. Diba? Dapat tingnan natin paano natin ibaba yung cost of living at bakit mataas yung ating cost of living. Inaasahang maglalabas ng desisyon ng Wage Board hinggil sa wage hike petition pagkatapos ng 3 hanggang 4 na linggo. Rogel Adora, UNTV News and Rescue, Philippines. Arestado ang 4 na hinihinalang drug pusher at user sa anti-illegal drug operation ng Philippine National Police sa Caloocan City. May report si Azur Cadapan Jr. Buy-bust operation ang isinagawa ng Caloocan Police Community Precinct 1 Drug Enforcement Unit sa Barangay 151 Bagong Baryo sa Caloocan City bandang alas 7:30 kagabi. Target ng operasyon si Jennifer Guadalupe, 32 anyos, na tulak umano ng droga ng barangay. Agad namang inaresto ang suspect ng pagbentahan ng ipinagbabawal na gamot ang pulis na nagpanggap na buyer. Arestado din ang 3 iba pa na nakitang gumagamit ng illegal na droga sa loob ng bahay ni Jennifer. Nagkaroon sila ng pag-uusap ng agreement na bibili nga ng mga shabu. Pagkatapos nun, sinama namin yung asset nun sa bahay ng subject natin at doon na sila nahuli. Upon arrest, natuklasan namin dun sa loob ng bahay na meron pang nagpapatsesyon na 3. Nakumpiska sa mga suspect ang 16 na pakete ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 10,000 piso. Todo tanggi naman si Jennifer na tulak siya ng droga. Napag-alaman naman ng mga pulis na nakakulong na rin ang asawa ni Guadalupe dahil din sa pagkakasangkot sa operasyon ng illegal na droga. Ang 4 ay nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Azur Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Philippines. Ngayon naman, alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihatid na ating kasambahay na si Frima Salonga Gloria. Maya paugtu, Frima. Nakalasalamat lakay at maya paugtu karing kay katamong kasambahay. Ining kay katamong balita, iba't king niyayaliwang lugar king kay katamong bansa. Minukyat na king 30 preso yung at karing detention cell daring police station ning Calabar Zone Region ding mete uli na ning respiratory problem uli na muri ning sobrang siksikan karing kulungan. Ining report ng Sherwin Kulubong. Itinuturing ng Calabar Zone Police na seryosong problema ang kakulangan ng mga detention facilities sa buong rehiyon na nangangailangan umano ng agarang solusyon. Ayon sa Regional Director ng Calabar Zone Police na si Police Chief Superintendent Mau Aplasca, umabot na sa 30 mga preso ang namatay sa mga kulungan sa mga police station sa rehiyon dahil sa congestion o sobrang siksikan. Sa kanilang tala simula January 1 hanggang May 16 ngayong taon, 20 mga preso na ang namatay sa Cavite at 10 naman sa Laguna. Mayroong 240 na detention cell ang rehiyon na may 3,371 inmates capacity. Ngunit sa ngayon, mayroon ng 4,958 ang mga nakakulong sa mga ito, sobra ng mahigit 1,500 sa detention cell capacity. Magtutuloy-tuloy po yung trend natin in 6 months time. We are projecting na the number of detainees will be doubled from today. And kung hindi magkakaroon ng additional detention cells, it will be a chaotic situation already. Noong 1 linggo, nagkaroon na ng pagpupulong ang mga huwes at PNP official sa rehiyon sa Camp Vicente Lim upang solusyonan ang problema sa issue ng congestion sa mga bilangguan. Hingi talaga kami ng tulong sa local government units to temporarily identify immediate areas na pwedeng i-convert na detention cell. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna.
Nagsugat ladeng at dong miyembro na ning meto nga pamilya king Baguio City, kaya rin ang mebagsakan na metibag ariprap wall king karelang bale, king purok 8 barangay Kias alas 3:30 na ninggat panapon-napon. Kilala dalareng biktima adi Nathaniel de Jesus, pabanuaya pa. Ampong Lenary de Jesus, 15 banwa, ampoing karelang inda ay Gemma Mendoza. At doon nga, nag-collapse yung riprap. Tapos hinit yung half portion of the house, resulta ng pag-collapse din yung bahay. At na-injured yung 3, 2 minor at yung mother. As of now, yung mother nasa 50-50 status. King gewarang investigasyon ng pulisya, meti bagya ing boundary riprap, uli na ning pamaglambot na ning gabun, uli na ning pamanuran aararanasan da king balen. Kasalukuyan no makakonfine king Baguio General Hospital and Medical Center Denny ang pong magpakakayap na lang. Inapruban na ning Regional Tripartite Wages and Productivity Board ingaduang wage increase karing manggagawa na ning Cordillera. Ining balita ng Bradley Robuza. Duwa nga wage increase ordered in Ruarte Regional Tripartite Wage and Productivity Board para kadagiti private sector can domestic workers dito'y Cordillera. Nakakabil dito'y wage order number RB-CAR-18 dahito'y nayon nga 25 piso para kadagiti formal sector workers dito'y Pagilian. Kaipapanan na kat agbalin nga 3 nga piso, manipod iti 2 gasot 85 piso nga sweldo kadagiti mangmanggad sa syudad kan first class municipalities. 2 gasot 85 piso met, manipod iti 2 gasot kan 70 piso para kadagiti kumpanya nga adda sa 10 pababa nga empleyado. Para kadagiti domestic workers met, puno dagiti katulong kat adda iti nayon nga 5 gasot nga piso base sa wage order number CAR-DW-02. Ang mahirap dito walang yung pag-issue ng wage order, it is either through a petition filed by a group, normally workers, or motu proprio. Yung initiative ng board, unfortunately walang nag-file na for wage increase. So it was an initiative of the board, motu proprio. Itong dalawa. Pinatigmaan met ti Dolly Cordillera nga dosaan dagiti amo nga haan sumurot dito yung nga wage order. Dismayado met ti Kilosang May 1 Cordillera dito yung kinunada nga basit nga nayon iti sweldo. Dahil kulang pa rin yan. Tapos nagbimistula pang utang loob ng mga manggagawa yung pagtaas ng barya. Inton June 5, kat mangrugin iti panagsayangkat para dito'y 2 nga wage order increase. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue, Baguio City. At yan yung kekatamong balita, iba't king miyaya liwang lugar king kekatamong bansa. Mibalik kay Kelakay. Salamat Frima sa Longga Gloria. Susunod, BOC Transformers at Judiciary Magis, kapwa hangad na masungkit ang unang panalo sa pagpapatuloy ng UNTV Cup Executive Face-Off Tournament sa linggo. 3 pulis patay, 10 sugatan sa 2 suicide bombing sa Jakarta, Indonesia. At volunteers mula sa UNTV at Members Church of God International nagbayanihan sa paglilinis sa isang historical tourist spot sa Hawaii. Let me just tell everybody that I have declared martial law for Mindanao. At sa pagkakataon po ito, patuloy po ang pagdagsa sa Iligan City ng mga residente na lumikas dahil sa bakbakan sa Marawi City. At alamin natin ang sitwasyon ngayon doon sa pamamagitan ng ating correspondent na si Weng Fernandez. Weng! Yes, Flor. Magandang tanghali. Mahigpit na ipinatutupad ng pulis at militar ang mga lahat na mapapasok dito sa Iligan City. Ito ay dahil sa patuloy na pagdating ng mga nagsidika sa sobrang takot na maipit sa patuloy na bakbakan ng militar at Mauti Group sa Marawi.
3 evacuation centers ang pinupuntahan ng mga nagsilikas na residente. Ito ay ang Buruon National High School of Fisheries, Iligan National High School at Mindanao State University Iligan Institute of Technology o MSU-IIT. Sa ngayon ay isang pamilya na lang ang tumutuloy sa Buruon Iligan National High School of Fisheries at 2 na lamang sa MSU-IIT. Ayon sa otoridad, mas pinili ng mga nagsilikas na umuwi sa kanilang mga kaanak at kalapit na lugar kaysa mamalagi sa evacuation center. Samantala sa aming panayam sa isang estudyante na nakalikas mula sa MSU Marawi City, sinabi nito na may 100 pang tao na naiwan sa kanilang universidad. Patuloy naman na biniberipika ng mga otoridad ang mga ulat nito. Sa sitwasyon naman dito sa Iligan City, nakararanas na ng mabigat na daloy ng trapiko dito sa Rojas Avenue, Iligan City. Ito ay dahil sa isang ini-inspeksyon ng mga otoridad ang mga dumadaang sasakyan dito sa lungsod. At yan muna ang ating update mula dito sa Iligan City. Balik sa inyo dyan, Flor. Aweng, sa tansya mo, mga ilang residente na galing Marawi City ang pumasok dyan sa Iligan City at ilang evacuation centers yung inihanda ng Iligan City Government? So far, Flor, sa ngayon, mayroon tayong 2 evacuation centers na inihanda ang Iligan City Government at mayroon din pong inihanda ang MSU o Mindanao State University na kung saan tinatanggap po nila ang mga estudyante na mula rin sa Marawi State University. As of alas 8 kagabi, mayroon na po tayong isang halos daang evacuees. Ayon po sa aking nakausap kanina na isang estudyante sa MSU na bumaba po dito sa Iligan, halos libo na po ang nakasabay nila na bumaba po dito sa Iligan City. Kumusta, banggit mo kanina yung daloy ng trapiko. Ang mula Marawi going to Iligan, parang 35 kilometers lamang ang pagitan ng dalawang bayan na yan. At yung iba, siyempre, nasa sasakyan. Meron ka bang nakita na mga yung on foot, yung mga residente na naglalakad dahil walang sasakyan? Yes, Flor, nabanggit po sa atin ng isang estudyante na nakausap po kanina na meron silang, bukod sa mga nakasakay sa mga private na mga sasakyan, meron silang mga nakikita o na naglalakbay papunta po dito sa Iligan City. Na mga walang sasakyan? Mga walang sasakyan po dahil karamihan po sa mga sasakyan ay loaded, nasa ibabaw o sa bubong may nakasakay na rin po. Yun. Yes, okay, Weng. Maraming salamat dyan sa iyong update report. Si Weng Fernandez nag-uulat live mula sa Iligan City. Tatangkain ng BOC Transformers sa Judiciary Matches na masikwat ang unang panalo sa UNTV Cup Executive Face-Off sa darating na linggo sa Pasig City Sports Center. May report si Bernard Dadis. One pass break opportunity, Coach Ramiteres. Spin cycle move. Yes. Nice. Magsasagupa para sa unang panalo sa Liga ng Public Servants ang BOC Transformers at Judiciary Matches sa ikalawang linggo ng UNTV Cup Off-Season Executive Face-Off. Magtutuos ang BOC at Judiciary sa first game sa linggo, alas 2 ng hapon sa Pasig City Sports Center. Noong nakaraang linggo, tinalo ng team ni PNP Chief Ronald De La Rosa ang team ni Commissioner Nicanor Faildon sa score na 82-37. Ayon kay BOC Coach Kenneth Duremdes, pipilitin nilang ma-improve ang performance ng kanilang team sa susunod na laban. Ang goal namin, ma-improve namin yun. Hopefully, yung ibang mga players namin, especially nung wala kanina, makapunta. For me, yung executive face-off, it's more on numbers game Kasi may mga edad ng mga players. So pag marami kang players, marami kang rotation, the better. Ngunit ang Judiciary Matches, porsigido rin na makabawi at maitala ang una nilang panalo sa darating na linggo. Ilalas namin yung turnover namin. Masyado kaming maraming turnover. Iba yung pride din po nila. Gusto nila manalo rin po. Ang Judiciary Matches ay pinatikim ng pagkatalo ng DOJ Justice Boosters sa score na 56-50 noong linggo.
Nanguna sa judiciary si Court Administrator Jose Maidas Marquez na kumamada ng 16 puntos kabilang ang 4 mula sa 3-point area, 4 na rebounds, 2 assist at 3 steals. Nagambag naman si Florida Blanca Presiding Judge Wendell Ramitere na may 14 points at 4 rebounds. Habang ang dalawang BOC chief naman na sina Attorney Ray Rolando Vergado na tumikada ng 11 points at 6 rebounds at si Rafael Crisol Jr. na may 15 points at 5 rebounds para sa Transformers. Bernard Dandis, UNTV News and Rescue, Philippines. Nilinis ng mga volunteer mula sa UNTV at Members Church of God International ang isang historical tourist spot sa Hawaii na mistulang napabayaan. Narito ang ulat ni Jenny L. Panoy. Maagang nagtungo ang mga volunteer mula sa UNTV at Members Church of God International sa isang historical tourist spot sa Hawaii upang pagtulungan itong linisin at pagandahin. Ang Plantation Village na matatagpuan sa Waipahu ay isang outdoor museum na ipinakikita ang buhay ng mga sugar plantation farmers noon at ang mayamang kultura ng Hawaii. Dito rin makikita ang kasaysayan ng mga unang Pilipinong nanirahan sa mga isla ng Hawaii noong 1906. Ayon sa namamahala ng Plantation Village, nagsisilbi ring tirahan ng mga homeless person ang lugar, kaya naman hindi maiiwasan na may maiwang kalat sa lugar. In this area, because this is a nice area without any homes and lots of trees, we have a lot of homeless living around here. So it tells you the story or gives you an idea of what homelessness is like. More people coming to stay here and living off the land. Kaya naman, upang lalong mapaganda ito ay nagupit ng matataas na damo, naglinis ng mga housing at nagwalis ng garden ng grupo. Salamat sa Diyos kasi po, merong opportunity na makagawa kami para sa community, then maibahagi namin sa ibang tao. Yung mga natututunan din namin na i-share yung mabubuting gawa. Ay, gawain nila Brad Daniel and ano to talagang kapwa-tao, makisama o tumulong, mapaganda ang kapaligiran. Nangangako ang mga volunteers ng UNTV at Members Church of God International na ipagpapatuloy ang kanilang serbisyo publiko upang makatulong di lang sa kapwa Pilipino kundi maging sa ibang lahi. Janiel Panoy para sa Serbisyong Kasambahay. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa anumang panig ng daigdig. Magandang tanghali. God bless.